Hi guys, welcome ulit sa aking channel. So for today's video guys, gagawa po tayo ng printer cover. So ito po yung ating tela guys. So hindi ako familiar sa tela na to. So ito, nakikita ko lang to sa mga ginagawa ng cortina. So ang kanyang sukat, so ang part na to ay para sa ibabaw po. Ang sukat niya is 11 by 17. So ito naman para sa side. So dudugtong natin yung dalawang side na to at kabilaan para dun po sa side yan guys. So mahaba siya kasi tutupin pa natin yan mamaya. So yung parts na yun para sa dalawang side. And then so next naman, ito naman para sa likod ng printer. So hindi sila magkadugtong guys, yung likod. Ang pagdugtong natin yung side sa yung sa harap. Ito yung sa ibabaw guys, yan. So itong isang parts na to ay para sa likod nung or sa back parts ng printer cover, yan. So ang sukat niya is 11 by 17, yan. So ito naman po ay sa harap guys. So mahaba ito guys kasi ito lalagyan pa natin ng plates or pinaka-shearing niya para pag bubuksan mo yung printer ay hindi mo na siya tatanggalin takip, kundi iaangat mo lang sa taas para magamit mo yung printer ulit. So nilagyan ko lang siya ng design guys, yan. So yung tila to guys ay galing sa customer, so hindi ko po familiar sa tila na to. Yan, so tutupin natin siyang ganyan. Ayan, and then tatahian natin ito sa ibabaw. Kung mabibising lang siya natin siya. So ito na nga po guys, tatahin na natin siya. Ayan, so ganyan lang po siya. And then pagkatahi po naman natin ito ay idudugtong naman natin yung dalawang side. Ayan. So dalawang guys idudugtong natin dyan, magkabilaan. So mas malapad po itong walang plates kasi tutupyan pa natin yan para sa himing niya siya. So yan na siya, nagtong na siya guys. And yan, yung may plates yun sa harap ng printer, i-pull lang po natin siya para matago natin yung mga raw edge ng tela. So ang sukat ng printer guys ay ang haba niya is 17, and then yung lapad naman is 11, din ang taas niya is 7. So ang tela ay nilagyan ko lang allowance na at least 2 inches. So itong parts naman na to guys ay ito yung nasa ibabaw, pinakatakip na niya. So idudugtong naman natin yan, yung pinagdugtong natin na side at saka yung sa harap nung gagawin natin takip ng printer o cover, printer cover. So yan, ipantay lang natin yung gitna para balanse yung haba niya. Yan. So kailangan balansin natin siya para pag tinakip mo siya, sakto doon sa paglalagyan natin. So pinantay ko lang siya ng maayos guys, yun. So pag tinakip mo siya ay, pag tinahi mo siya guys ay dapat nasa ang magkatakip na is right side to right side. So yan, unahin natin dito sa gilid. Yan. Is so yun guys, mas malapad po yung isa niyan kasi tutupin pa ay may sewing allowance pa yung sa pangibabaw nun kasi may dudugtong pa natin dun para sa harap naman. Yan. So itatahi lang natin siya paikot ng pinaka side natin. Ito naman ang bandang harap ng printer. So yun guys, kung mahilig yung mga ito content guys, huwag nyo kalimutan mag like and subscribe na rin kung bago ka lang sa ating channel para sa mga gagawin pa natin mga upload. So stop muna tayo dyan, din pantay natin dito sa ibaba.
salubong na lang natin tayo natin doon para mas balanse siya. Ayan, so ayan, naglagay lang ako ng allowance doon para sa pagkakabitan naman natin para sa likod ng printer, para sa takip ng para sa likod. Ayan, flat lang po natin maayos. Ngayon lang ulit ako nakapag-upload guys kasi medyo busy po tayo. Matagal-tagal na rin ako nakapag-upload sa ating munting channel. Pero ngayon medyo maluwag na at makakapag-upload na ako tayo ng sana madalas at mas marami may upload pa. So yan siya guys, nadugto na siya side. Yun lang po siya. Ito yung may plates, yun po yung sa harap. Yan. So, nilagyan ko siya ng plates para madali siyang iangat kapag gagamitin mo na yung printer po. And then ito naman yung para sa likod. Yan. Susukat lang po natin siya. Sukatan natin yung haba ng pangibabaw, yung lapad nun. And then saka natin tutupian po natin yan. So tupian muna natin siya, pinakahiming niya para yung row edge niya ay maitago. So basic lang to guys nga paggawa nito. Basta alamin mo pa yung sukat. Ang kukunan mong sukat ng paglalagyan nito, yung haba, yung lapad at saka yung kapal ng printer ng gagawan nyo ng cover. Then mag-allowance ka lang po ng 2 inches doon. Ayan. So yun po siya guys. So, ikakabit naman natin to dyan. So yung magiging takip ng likod. So hindi siya kadugtong dun sa side guys kasi para madali natin siyang maiangat kapag bubuksan mo na yung printer at hindi mo na tanggalin yung cover. So iangat mo lang din siya pag ganyan, pagka maglalagay ka ng mga bond paper na o kaya yung finished product ng printer, iangat mo lang po siya. Kaya po hindi siya kadugtong dito sa side ng ating printer. Yan. Kanya lang po siya. Kasi pag pinagdugtong mo yun guys, pag gagamitin mo na yung printer, tatanggalin mo yung cover. So ito hindi na, iangat mo lang siya. Yan, iangat mo lang siya yung kahiwalay na yan. Then makukuha mo na yung papel or yung bond paper. Then sa likod sa may sharing naman, iangat mo lang din po siya. Maluwag siya magagamit. So yun guys, kunin natin yung saktong haba. So ang kapal nito is 7 na ang printer. So 8 na lang dyan ang gagawin ko dyan, nakalapad para may allowance pa po siya. 8 inches. Ayan. So ihiming lang natin paikot ito buo. Ayan. Para mas magandang tingnan, hindi siya mag-unbalance o pantay-pantay po sila ang haba niyan. So ang lapad ng ginawa kong himing dito is 3/4 guys. So, depende naman sa inyo kung gaano kalapad na gagawin yung fold niyan. Double fold, pwede siyang maliit lang, pwede siyang laki lang. So again guys, kung hilig nyo ang magigitong content at gusto nyo matuto sa mga hindi pa sanay o hindi pa marunong manahi, ayan, tumutok lang po sa akin ng munting channel, marami kayong matututunan dito guys.
mga basic tutorial pati pattern guys, gumagawa din po ako, nag-upload din po akong ganun. So yan, natay na natin siya paikot, and then yun na po yung kabuuan ng ating printer cover. Yan po siya, ganyan na po siya guys. Yan o, yan ang ibabaw niyan siya. Kasi siya na po guys sa anggulo ng camera, medyo na ano yata baliktad, pero sana makikita nyo naman po. So yun nga pala guys, inidjing ko yung mga pinagtahian para mas matibay. Yan, para kahit i-washing mo siya hindi siya matatastas. In-overlock ko po siya guys. Yun na po siya. So again guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe kung hindi ka pa nakapunta sa akin channel. Yung pa yung printer, and then dito na po siya guys, natin finished product. Thank you so much, and God bless us all.